Mga seniors, pakinggan ninyo ito ng mabuti. Kung ikaw ay SSS pensyado at hindi mo pa nababalitaan ang pinakabagong anunsyo ng SSS para sa Mayo 2026, maaring mawala sa iyo ang dagdag na pera na dapat mong matanggap. Simula Mayo 8, 2026, may espesyal na pension release ang SSS kasama ang pension increase na maaring magdagdag ng hanggang 1,000 piso sa iyong buwanang kita. Pero narito ang nakakatakot, hindi ito automatic. Kung hindi mo ginagawa ang isang bagay na tatalakayin natin ngayong video na ito, maaari kang maiwanan. Manatili kang nanonood. Ang susunod na ilang minuto ay maaring magbago ng iyong buhay. Mga kababayan nating minamahal na mga seniors, maligayan pagdating sa video na ito. Kung kayo ay 60 taong gulang pataas at umaasa sa inyong SSS pensyon bilang pangunahing pinagkukunan ng inyong kabuhayan, ang video na ito ay para sa inyo at sa inyong pamilya. Huwag kayong aalis bago mapanood ang lahat dahil ngayong Mayo 2026, may malalim na pagbabago ang nangyayari sa sistema ng SSS na nakakaapekto sa milyon-milyong pensyado sa buong Pilipinas. At ang pinakamahalaga sa lahat, simula Mayo 8, 2026, ang mga bagong patakaran at benepisyo ay sisimulan ng ipatupad at kung hindi ka handa, maaari kang malagpasan ng pagkakataon na ito. Nagsimula tayo sa katotohanan. Ang bawat sentimo ng iyong SSS pensyon ay hindi regalo. Hindi ito tulong, ito ay iyong pinaghirapang karapatan. Sa bawat buwan na binawasan ang iyong sweldo para sa SSS contribution, sa bawat pagkakataon na pinili mong magtipid kaysa gumastos para matiyak ang iyong kinabukasan, binubuo mo ang pundasyon ng iyong retirement. Ngayon, ang pamahalaan sa pamamagitan ng SSS ay may obligasyon sa iyo. At ngayong Mayo 2026, natutupad nila ang bahagi ng kanilang pangako sa inyo sa pamamagitan ng dalawang malalaking balita, ang pension increase at ang espesyal na maagang release ng pensyon para sa mga darating na araw ng Mayo. Pag-usapan muna natin ang pension increase. Ayon sa pinakabagong impormasyon mula sa SSS, ang 2026 na pension adjustment ay may kaugnayan sa Cost of Living Adjustment o ang tinatawag na COLA. Ito ay resulta ng maraming taon ng pakikipaglaban ng ating mga senador, kinatawan at mga samahan ng mga senior citizen para matiyak na ang halaga ng pensyon ay hindi natitinag ng implasyon sapagkat alam nating lahat na ang presyo ng bigas, gulay, gamot at lahat ng pangunahing pangangailangan ay patuloy na tumaas sa nakalipas na mga taon. Ang isang pensyon na sapat noong 5 taon na ang nakakaraan ay maaaring hindi na sapat ngayon para sa isang marangal na pamumuhay. Kaya ang pension increase na ito ay hindi lamang numero sa papel. Ito ay tunay na pagbabago sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ngayon, ang tanong na nasa isip ng bawat isa sa inyo, magkano ang dagdag? Ang sagot ay nakasalalay sa inyong individual na sitwasyon. Para sa mga pensyado na kasalukuyang tumatanggap ng 5,000 piso bawat buwan, ang tinantyang dagdag ay maaaring umabot sa 500 hanggang 1,000 piso bawat buwan. Para sa mga tumatanggap ng 8,000 hanggang 10,000, ang dagdag ay maaaring mas malaki pa depende sa inyong Average Monthly Salary Credit o AMSC at sa inyong bilang ng taon ng kontribusyon sa SSS. Hindi ito pantay-pantay para sa lahat dahil ang formula ng SSS para sa pension calculation ay isinasaalang-alang ang inyong personal na kasaysayan ng kontribusyon. Kaya ang pinakamahalagang bagay na kailangan mong gawin ay personal na i-check ang inyong SSS account para malaman ang eksaktong dagdag na darating sa iyo. At narito ang bahagi na gustong bigyan ng diin ng aming video na ito. Ang pension increase ay hindi automatic para sa lahat. Mayroong isang mahalagang kondisyon na kailangan mong matugunan bago mo matanggap ang dagdag na benepisyong ito. Ang iyong personal na impormasyon sa SSS database ay dapat na kumpleto at updated. Ang iyong kasalukuyang address, ang iyong aktibong bank account na nakakonekta sa iyong SSS disbursement, at ang iyong contact number ay lahat dapat tama at napapanahon sa iyong SSS records. Kung may mali o kulang sa iyong impormasyon, ang dagdag na bayad ay maaaring maantala o hindi maipadala sa iyo ng tama. Kaya bilang pag-iingat, bago dumating ang Mayo 8, 2026, siguruhing bisitahin ang SSS MySS portal o pumunta sa pinakamalapit na SSS branch para i-verify at i-update ang lahat ng iyong impormasyon. Ngayon, pag-usapan natin ang maagang release ng pensyon na isa ring napakalaking balita para sa ating mga seniors. Karaniwan, ang SSS pension ay inilalabas araw-araw batay sa huling digit ng iyong SSS number.
ang tinatawag na Staggered Payment Schedule. Ngunit ngayong Mayo 2026, dahil sa ilang pampublikong pista opisyal at sa espesyal na kalendaryo ng pamahalaan, ang SSS ay nagpahayag na ang ilang pension payments ay ilalabas ng mas maaga kaysa sa karaniwang schedule. Partikular na para sa mga pensyon na ang normal na payment date ay nahuhulog sa holiday or weekend, ang pera ay maaaring dumating ng isang araw o 2 araw bago ang inaasahang petsa. Para sa maraming seniors na naghihintay ng pensyon para mabayaran ang renta, gamot, pagkain o iba pang pangunahing gastos, ang maagang pagtanggap ng pera ay napakahalaga. Ito ay nagbibigay ng kaunting kaluwagan sa inyong pinansyal na pangangailangan sa simula ng buwan. Para sa mga tumatanggap ng pensyon sa pamamagitan ng Land Bank, DBP o Union Bank, ipinapayo naming i-check ang inyong account simula sa unang linggo ng Mayo 2026, lalo na sa paligid ng Mayo 8, 2026. Para sa mga tumatanggap ng check o nagpupunta personal sa SSS office para sa kanilang disbursement, ang eksaktong schedule ay nakapost sa opisyal na website ng SSS na sss.gov.ph. Lubos naming ipinapayo sa inyo o sa inyong mga anak at apo na bisitahin ang website na ito para mapatunayan ang eksaktong petsa ng inyong pension release para sa Mayo. Narito rin ang isang praktikal na payo na gustong ibahagi ng aming video. Kung gumagamit ka ng ATM card para tanggapin ang iyong SSS pension, siguraduhing suriin kung hindi pa expired ang iyong UMID card o ATM card ngayon. Ito ay isa sa mga pinakakaraniwang dahilan kung bakit hindi natatanggap ng ilang pensyado ang kanilang buwanang pensyon. Naghihintay ka sa ATM o nagche-check sa iyong bank account, wala kang matanggap, tapos malaman mong expired na pala ang iyong card. Napakabigat ng ganitong sitwasyon, lalo na para sa mga seniors na wala nang ibang mapagkukunan ng pera. Kaya ngayon na, bago dumating ang Mayo 8, 2026, puntahan ang pinakamalapit na SSS branch at siguraduhing maayos ang iyong card. Libre ang pagpapalit ng expired na card at ito ay iyong karapatan bilang miyembro ng SSS. Gusto rin naming talakayin ang mga nakatagong benepisyo na maaaring hindi mo pa natatanggap kahit mayroon kang karapatan dito. Una sa lahat, ang supplemental allowance na may halagang 500 piso bawat buwan. Ito ay isang karagdagang benepisyo para sa mga pensyado na ang basic pension ay mas mababa sa minimum na itinakdang halaga ng SSS. Maraming pensyado ang hindi alam na may karapatang ito sila dahil walang nagpaliwanag sa kanila. Kung hindi ka sigurado kung kwalipikado ka, tumawag sa SSS hotline sa numero 1455 o pumunta sa pinakamalapit na branch at direktang magtanong. Pangalawa, ang 13th month pension na tinatawag din ng maraming seniors na kanilang Christmas bonus. Ito ay karaniwang inilalabas tuwing Nobyembre o Disyembre at katumbas ng isa pang buwanang pensyon na ibinibigay ng SSS bilang karagdagang tulong para sa mga gastos sa katapusan ng taon. Ngunit may ilang pensyado na hindi nakakakuha ng kanilang 13th month pension dahil ang kanilang bank account records sa SSS ay hindi updated o mali ang information. Siguraduhin na ang inyong bank account na nakakonekta sa SSS ay aktibo at tama ang lahat ng detalye para hindi ka maiwanan tuwing Pasko. Pangatlo, ang sickness benefit para sa mga miyembro na may aktibong kontribusyon pa rin at hindi pa nagsisimula ng retirement. Kung ikaw ay may sakit na nangangailangan ng hospitalization at meron ka pa ring aktibong SSS membership, maaari kang mag-apply para sa sickness benefit bago mo simulan ang iyong pension claim. Ang benepisyong ito ay maaaring umabot sa libo-libong piso depende sa iyong average daily salary credit at maaaring makatulong sa iyong mga gastos sa ospital bago pa man magsimula ang iyong regular na pensyon. Ikaapat, at ito ay isa sa mga pinakabihirang malaman ng karamihan, ang funeral benefit. Ang SSS ay nagbibigay ng hanggang 20,000 piso na funeral benefit sa pamilya ng namatay na miyembro o pensyado. Kung mayroon kang kakilala o kamag-anak na namatay bilang aktibo o retired na SSS member at hindi pa nag-claim ang pamilya, sabihin sa kanila na mayroon silang karapatang i-claim ang benepisyong ito sa loob ng 7 taon mula sa petsa ng pagkamatay. Maraming pamilya ang naiwanan ng hanggang 20,000 piso dahil hindi nila alam ang benepisyong ito. Huwag hayaang mangyari ito sa inyong pamilya. Ngayon pag-usapan natin ang mga bagay na kailangan mong iwasan, ang tinatawag na clawback o pagbabawas ng pensyon. Oo, may mga sitwasyon kung saan maaaring bawasan ang iyong buwanang pensyon at kailangan mong malaman ito bago pa mangyari sa iyo.
Una, para sa mga seniors na nasa edad 60 hanggang 64 na nagre-retire, ngunit nagpapatuloy pa rin ng trabaho sa isang employer na nagbabayad ng SSS contributions, may patakaran ng SSS tungkol sa dual income. Hindi maaaring sabay na tumanggap ng buong SSS pensyon at buong sweldo mula sa isang employer na nagko-contribute sa SSS para sa iyo. Kapag natuklasan ito ng SSS, ang iyong pensyon ay maaaring ibalik sa mas mababang halaga hanggang sa ika-65 mong kaarawan kung kailan ka na tinuturing na compulsory retiree at pinahihintulutan ng tumanggap ng pensyon kahit may trabaho pa. Kaya kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon, makipag-usap sa SSS para malaman ang tamang paraan ng pag-claim ng iyong pensyon nang hindi lumalabag sa kanilang patakaran. Pangalawa, ang mga seniors na may hindi pa nababayarang utang sa SSS tulad ng salary loan o calamity loan. Ang mga utang na ito ay maaaring ibawas sa iyong buwanang pensyon hanggang sa mabayaran ng buo. Kaya bago ka mag-claim ng pensyon, mahalagang malaman ang iyong kasalukuyang loan balance sa SSS para hindi ka magulat sa mas maliit na halaga ng iyong buwanang disbursement. Maaaring mag-inquire sa SSS online portal o pumunta sa pinakamalapit na branch para makuha ang iyong loan balance at maunawaan kung magkano ang ibabawas sa iyong pensyon. Pag-usapan din natin ang paksa ng buwis o income tax na patungkol sa SSS pensyon. Ang magandang balita para sa halos lahat ng ordinaryong pensyado ay ang SSS retirement pension ay kadalasang hindi kasama sa taxable income sa ilalim ng Republic Act 10963 at iba pang kasunod na batas. Ibig sabihin, ang iyong buong SSS pensyon ay karaniwan ay direktang napupunta sa iyo nang walang kaltas na income tax. Gayunpaman, kung mayroon kang iba pang pinagkukunan ng kita tulad ng renta mula sa lupa o ari-arian, kita mula sa negosyo o sa anumang serbisyo, ang iyong kabuuang kita ay maaring mag-subject sa income tax declaration. Sa mga ganitong kaso, maipapayo naming kumonsulta sa isang certified public accountant o makipag-ugnayan sa Bureau of Internal Revenue sa inyong lugar para sa tamang payo. Maraming BIR offices ang nag-aalok ng libreng konsultasyon para sa mga senior citizen. Para sa mga seniors na nahihirapan pumunta sa SSS office dahil sa karamdaman, sa kahirapan sa paggalaw o dahil sa mahabang pila na karaniwang naghihintay sa kanilang paligid, narito ang mga praktikal na paraan para makuha ang iyong benepisyo ng mas madali. Una at pinaka-epektibo, gamitin ang SSS MySS online portal sa website ng SSS. Sa portal na ito, maaari mong i-check ang inyong pension status, makita ang iyong payment history, i-update ang inyong personal na impormasyon tulad ng address at contact number, at i-download ang inyong statement of account. Lahat ng ito ay maaaring gawin mula sa kaginhawaan ng inyong sariling tahanan nang hindi na kailangan pang lumabas. Kailangan lamang ng inyong SSS number at isang registered na email address. Kung hindi ka sanay sa teknolohiya, humingi ng tulong sa iyong anak, apo, o kahit sa iyong kapitbahay. Ito ay isang bagay na maaaring gawin nila para sa iyo sa loob ng 10 minuto at makakatipid ka ng isang buong araw ng pagpunta sa SSS office. Pangalawa, kung talagang kailangan mong pumunta personal sa SSS office, pumunta ng maaga sa umaga sa mas maagang pagkakataon bago mag-alas 9. Sa ganitong oras, mas kaunti ang tao at mas mabilis ka matutulungan. Dalhin ang lahat ng iyong kailangan sa isang pagkakataon, ang iyong UMID card, o anumang valid government-issued ID, ang inyong SSS number at ang lahat ng supporting documents na maaaring kailanganin para sa iyong transaction. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang bumalik para sa isang nalimutang dokumento. Pangatlo, huwag kalimutang gamitin ang Senior Citizen Priority Lane sa lahat ng SSS branches sa buong Pilipinas. Ito ay iyong karapatan sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act o Republic Act 9994. Ang batas na ito ay nagmamandato sa lahat ng government offices at private establishments na magbigay ng priority service sa mga senior citizen. Huwag kang mahiya o mag-alinlangan na gamitin ang priority lane. Para sa inyo ito ginawa at ito ay karapatan mo, hindi pribilehiyo. Pag-usapan natin ngayon ang mas pangmatagalang pananaw. Kung paano mo mapapalaki ang iyong monthly retirement income, hindi lamang ngayong Mayo 2026, kundi para sa mga darating pang taon. Una, kung ikaw ay 60 taong gulang na ngayon at hindi pa kailangan ang pensyon para sa pang-araw-araw na gastos, pag-isipan ang posibilidad na i-defer o ipagpaliban ang iyong pension claim hanggang sa ika-65 mong kaarawan. Sa ilalim ng SSS rules, ang iyong pension amount ay maaaring mas malaki kung mas matagal mong hinintay bago mag-claim dahil ang iyong credited years of service at AMSC ay patuloy na nagtatayo sa panahon ng iyong pagtatrabaho.
Kumonsulta sa SSS para malaman kung mas mapapakinabangan ka ng early or deferred retirement batay sa iyong personal na sitwasyon. Pangalawa, kung ikaw ay may asawa na nagtatrabaho rin noon at may sariling SSS contributions, siguraduhing nag-apply na siya para sa kanyang sariling individual na pensyon. Dalawang pensyon sa iisang tahanan ay nagdudulot ng malaking pagkakaiba sa kalidad ng inyong pamumuhay sa panahon ng inyong pagtanda. Huwag ipagpaliban ang pensyon application ng iyong asawa. Kausapin siya ngayon at kung kailangan, tulungan siya sa proseso ng pag-apply. Pangatlo, para sa mga seniors na may karagdagang kita at gustong palakasin ang kanilang SSS benefits, maaari ring pag-isipan ang voluntary contributions kahit retired na. Ang ilang pensyado ay nagpapatuloy ng voluntary contributions para palakasin ang death benefits ng kanilang mga beneficiaries o para sa iba pang layunin. Hindi ito para sa lahat at depende sa inyong personal na kalagayan. Ngunit kung interesado ka, tanungin ang SSS kung ito ay angkop at kapaki-pakinabang para sa inyong partikular na sitwasyon. Ikaapat, maging mapagmatyag sa mga opisyal na anunsyo ng SSS sa kanilang website, sa kanilang opisyal na social media pages at sa mga lehitimong balita. Sa panahon ngayon, maraming nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa SSS benefits para linlangin ang mga seniors. Kung may nagsabi sa iyo na may espesyal na dagdag na pensyon na makukuha mo basta mag-click ka lang ng isang link o magbigay ng iyong personal na impormasyon online, ito ay maaaring scam. Ang SSS ay hindi magpapadala ng mensahe na humihingi ng iyong SSS PIN, password o personal na impormasyon sa pamamagitan ng text, email o social media. Kung may pagdududa ka, tumawag sa opisyal na SSS hotline sa 1455 para i-verify ang anumang impormasyon bago ka kumilos. At sa mga pamilya na may senior member sa bahay, ang video na ito ay para sa inyo rin. Ang inyong mga magulang, lolo, lola, tito at tita na mga SSS pensyado ay nangangailangan ng inyong tulong para matiyak na natatanggap nila ang lahat ng benepisyong karapat-dapat sa kanila. Tulungan silang i-check ang kanilang SSS account. Samahan sila sa SSS office kung kailangan. I-check ang expiration ng kanilang UMID card. Siguraduhin na updated ang kanilang bank account information. Ang mga maliliit na bagay na ito ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa buhay ng iyong mga mahal sa buhay na senior. Ang pagmamahal ay hindi lamang salita. Ito ay kumilos para sa kapakanan ng iyong pamilya. Mga kababayan, halos sa katapusan na tayo ng ating usapan ngayon at nais kong ibahagi ang isa pang napakahalagang mensahe bago tayo magpaalam. Ang SSS system ng Pilipinas, sa kabila ng lahat ng mga hamon at limitasyon nito, ay kumakatawan sa isang importanteng pangako ng ating lipunan sa ating mga matatanda. Ito ay pangakong ang bawat manggagawa na naglingkod sa kanyang pamilya, sa kanyang employer, at sa bansang Pilipinas ay magkakaroon ng proteksyon at suporta sa kanyang pagtanda. Bilang isang pensyado, ikaw ay bahagi ng isang malaking pamayanan ng mga taong nagtrabaho ng husto at nagbabayad ng kanilang kontribusyon ng tapat. Ngunit ang sistema ay perpekto lamang kung alam mo kung paano ito gamitin, kung alam mo ang iyong mga karapatan, kung alam mo kung kailan at paano mag-apply ng iyong mga benepisyo. Kung alam mo kung paano maprotektahan ang iyong sarili mula sa mga pagkakamali at mula sa mga mapanlinlang na tao na gustong samantalahin ang iyong kawalan ng impormasyon. Kaya ang video na ito at ang lahat ng mga video sa channel na ito ay naglalayong bigyan kayo ng kaalaman. Dahil ang kaalaman ay kapangyarihan. At sa mundo ng retirement at pensyon, ang kaalaman ay pera. Bago tayo magtapos, balikan natin ang pinakaimportanteng mga punto na tinalakay natin ngayon. Una, may pension increase ang SSS para sa 2026 na maaaring magdagdag ng 500 hanggang 1,000 piso o higit pa sa iyong buwanang pensyon depende sa iyong individual na sitwasyon. Pangalawa, simula Mayo 8, 2026, ang ilang pension payments ay ilalabas ng mas maaga kaysa sa karaniwang schedule dahil sa mga holiday at espesyal na kalendaryo. Pangatlo, ang pension increase ay hindi automatic. Kailangan mong tiyaking updated ang iyong personal na impormasyon sa SSS. Ikaapat, may mga nakatagong benepisyo tulad ng supplemental allowance, 13th month pension at funeral benefit na maaaring hindi mo pa natatanggap. Ikalima, mag-ingat sa clawback. Ang mga seniors na may trabaho pa o may utang sa SSS ay maaaring mabawasan ang kanilang pensyon. At ikaanim, may mga praktikal na paraan para mapapadali ang proseso ng pag-access sa iyong SSS benefits tulad ng online portal at priority lane.
Ang aming kahilingan sa inyo ay simple. Ngayon, pagkatapos manood ng video na ito, kumilos. Huwag ipagpaliban. I-check ang inyong SSS account. Tawagan ang SSS hotline sa 1455. Bisitahin ang sss.gov.ph. O kaya naman ay kausapin ang inyong pamilya tungkol sa mga impormasyon na inyong natutunan ngayon. Kayo ay nagbayad ng kontribusyon sa buong buhay ninyo para sa mga benepisyong ito. Kayo ay may karapatang matanggap ang bawat pisong kabilang sa inyong pensyon ng buo, ng tama at sa tamang panahon. Huwag hayaang mawala ang isang piso na hindi nararapat na mawala. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakiusap na mag-like at mag-subscribe sa channel na ito para lagi kayong makakakita ng pinakabagong impormasyon tungkol sa SSS, PhilHealth, GSIS, at lahat ng iba pang benepisyo na para sa ating mga senior citizens. Ibahagi rin ito sa inyong mga kaibigan, kamag-anak at kapwa seniors na maaring hindi nakakaalam ng mga balitang ito. Ang isang simpleng pagbabahagi ng video na ito ay maaaring magbago ng buhay ng isang tao. At doon nagsisimula ang pagbabago, sa isang malasakit na pagbabahagi ng tamang impormasyon. Ingat kayong palagi, mahalin ang inyong kalusugan, ingatan ang inyong pamilya. At tandaan na sa lahat ng inyong nagawa para sa inyong pamilya at sa bansang ito, kayo ay karapat-dapat sa pinakamabuting buhay na inyong matatanggap. Hanggang sa susunod na video, maraming salamat at mabuhay kayong lahat.